Ay, lalaki! Sabi. Pilihan na nga namin ng malalaking laman yung aming tanim na kamote. Hello everyone, it's me, Kaparm TV. Dahil nasa eksaktong buwan na nga ni ho aring aming kamote, kaya pwede na ho namin siyang kunan ng mga laman. Ayun, at unang bungad pa lang ng aking video, abay may umextra na agad. Talagang napakalaki ng liko. Kaya naman agad kong ni-change location ng aking cellphone para mabidyohan ako. Bay, syempre ako yung vlogger, kaya dapat ako yung laging bida sa video ko. Ari na nga ni ho, tamang kutkot na naman ako ng lupa kung nasaan nandun ang laman ng aming kamote. O baka sabihin nyo naman, puro kamote na lang ang laman ng vlog ko. Syempre nga ni ho, yan ang aming halaman. Abay, simula nga ni ho nung nag-vlog ako ng about sa kamote, abay tumaas ang aking mga views. Abay, gustong gusto yata talaga ng aking mga viewers ang kamote. Sino ba naman ang hindi maiinggan yung manood ng ganaring mga video kung nakikita mo naman talagang nagpupulahan ang mga laman ng kamote? Bali, pinili nga lang ho namin diyan yung mga malalaking kamote na pwede na nga ni ho namin ibenta. Tapos yung ibang laman nga ni ho niyan, abay talagang mga nakalabas na. At ganyan nga ni ho mga nakalabas na yung laman ng kamote, abay may tendency nga ni ho na sila'y tangain. O kaya naman nga ni ho ay makain sila ng mga daga. Kaya kailangan na nga din ho namin sila talagang i-harvest dahil nga ni ho nakakapanghinayan lang kung makakain pa sila ng mga daga. Tapos natuwa nga ni ho ako diyan dahil yung isang puno, abay lumaman nga ni ho siya ng madami tapos ang lalaki pa. Isang pitak pa nga lang ho diyan nakamutihan ng aming nahukayan, abay nakahukay na nga ni ho kami ng isang sak. Nakakatuwa lang din ho talaga dahil yung aming pinaghirapang itanim, abangan nga ni ho yung aming mga harvest na. Ay, hindi nga ni ho namin akalain na kami makaka-harvest pa ng ganito karaming laman. Abay napalaban nga din ho kami diyan sa pasaanan ng aking sisteret. Hindi nga ni ho pwede pumunta yung kabayo doon sa gitna. Kaya naman kaming dalawa diyan ay napalabanan naman sa pasaanan na mabibigat. Kapag talaga wala kang aasahang lalaki ay talagang mapapasaba ka sa kahit anong trabahong mabigat. Ang mahukay na nga ni ho namin diyan yung 6 na pitak ay kami naman nga ni ho naghugas na kinabukasan. Tatawagan na nga lang din ho namin diyan yung buyer para puntahan aring aming mga kamote. Hindi nga ni ho namin in-expect na makaka-harvest kami ng ganito karaming laman. Kasi nga ni ho, noong mga buwan ng March at April, talaga hong sagsagan ang kainitan. Kaya naman nga ni ho kami pinanghihinaan na ng loob dahil nga ni ho yung aming mga tinanim na kamote ay nangangamatay na. Pero sa awa nga ni ho ng Diyos, abay kami pinagbigyan pa rin yan ng mahuhukay na mga laman. Pag may pananalig ka talaga sa Diyos, hindi kanya pababayaan. Nakakatawa nga din yung aming kamote dahil ang pupula ng kanyang balat. Tapos napakakikinis pa nga ay talagang manang-mana sa nagtanim. Mga bandang alas 10 nga ay dumating na rin yung buyer na bibili ng aming kamote. Kailangan niyang basa-basain para magmukhang fresh na fresh. Hindi na nga rin sila nahirapang magtinordiyan dahil mas lamang ang good ng aming kamote. Ay mga good size lang naman ho talaga dapat yung aming mga kukuwain. Kaso nga lang ho, sa pagbubunot ay hindi rin maiiwasan na mapasama yung medium size at small. Hindi rin ho kasi namin pwedeng bunutin yung puno ng kamote dahil ho yun ay kukuhaan pa din namin ng pantanim. Mga ilang minuto nga lang ho ay nakatapos na rin sila sa pagtitino. Kaya ayan nga ni Hot, nagkabayaran na rin. Abay nakamagkano nga ba ang benta namin sa kamote? Comment na kayo dali!